Isang batang babae ang nahagip ng kamera na nakaupo sa kanilang bintana. Pinagmasdan ko itong mabuti. Ang batang babae na parabang may malalim na iniisip. At nang papalapit ulit ako sa kanya, ay nagtago ulit ito. Hiya po siya. Dali, hello, Day. At dahan-dahan itong sumisilip sa bintana. Anong pangalan mo? Ha? Divina? Okay. Sino kasama mo dyan? Tatay mo? Kaubanin mo tatay mo? Okay. Pwede ba kitang makausap? Kumusta naman ang iyong pag-aaral? Medyo mahirap. Bakit mahirap? Walay pagkaon. Bakit? Kahit may sakit si Papa, mamuhay pa rin. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Hello po mga kababayan, magandang umaga. So nandito po ulit kami ngayon sa Sitio Damilag at pinuntahan po ulit natin. Alam ko, marami pong nag-aantay at sa pagbabalik po namin dito sa bahay po nila Divina, ito po yun. At sakto, break time po ngayon. Nandito na po siya sa bahay po nila. Tanghali ngayon eh. So let's go. Ayo! Medyo hininga lang po ako. Hello! Hello po tay, magandang umaga. Sige po. Ako po ay magbibless lang sandali. Bless daw po. Hello Divine. Good morning. Ikabit ko lang tong mic ha. Okay. Sige. Mabuti po at inabutan natin. Siya po ay break time po ngayon. Break time mo no? Kamusta ikaw? Okay lang po. Okay ka lang? Okay. Si nanay niya po nandito? Opo. Okay, mabuti. Nasaan po siya? Halika po. Hello po, good morning. Oh, ito pala ang nanay. Sige po, upo ka dyan. Okay. Ano pong pangalan nyo? Merlin. Merlin, pila edad ka po? Kuan, 52. 52. Mas bata ka pala kay tatay. Ano, kamusta naman, nay? Maura gyapon sir. Okay. Kayo po ay katutubo talaga. Siya po yung ata. Dili sir, bawa. Ha? Bawa. Ngayon ko lang narinig yun. Sa Toril. Ah. Napawan. Sa Kidapawan side. Ano po ulit yun? Tribo nyo? Bawa. Bawa. So yung bawa po, ano yung salita nyo? Paregya po ng ata? Dili. Lahi sir. Okay, pag magandang umaga, Madigal salam. oh my God, mahirap. Paano po ulit? Madigar salam. Matigang salam. Anak sir. Murag ka ng bilaan. Jangan dili din. Lahi po. Lahi. Ano lang yung similar na langwahe nyo ng ata? Mayroon bang pagkakatulad ng ibang salita niyang ata? Wala. Wala. So, nung napunta ka dito, Bisaya ang salita mo. Hindi. Inatagid siya. Inata. Bawa lang siya siya. O kanang na siya ka istorya ka. Nakabawa po. Pero marunong ka na nung salita nila dito. Okay. Ano po ulit? Bawa? Bawa. Ala, sabihin sa Kidapawan, Tagabawa. Tagabawa. bawa. O bawa. Gilak to nagbawa. Pero ang meaning ana.
Taga-bawa. Taga-bawa. Pero ang tribo, Taga-bawa gina. bawag. Okay. Siguro isa lang din yan, nagkahalayo-layo lang. Sa lugar lang siguro yun daw. Oo, pero alimbawa, nakikipag-usap po kayo. Yung magandang gabi No. sa inyo, Mupian marusilon. Mupya marusilom. parehas. Ka taga-bawa, taga-bawa. Madigar marukid dukilam. Mahirap nga. Mahirap. Gani no, lisod. Lisod. Hindi ko pa sa Kidapawan kasi hindi ko pa po, although medyo yung tribo, marami pa rin bang tribo nasa sa bundok sa Kidapawan? Oo. Mayroon pa din. Daghan kay. Ang mga kuan niya, mga igsoon dito, mga parintin niya dito tanan. Akong mga lolo. Mga magagaplido kang ambag, mauna sila dito. Mauna. Okay. So yung nasa Kapatagan, parehas ng inyong salita? Okay. Kapatagan po is part ng Kidapawan. Ito yung magandang place dito sa Davao del Sur. Para siyang Baguio, malamig po doon. Okay, balik tayo dito kay Divine. So, pasensya ka na, ma-istorb ka ulit namin. Di patawag si Paul pala. Choy! Opo. At last time nung napunta kami dito, hindi ko nakita ang iyong ate. Nandito siya. Hello. Hello. Halika. Ate mo to? Opo. Bakit parang elementary lang? Halika nga. Sige, lingkod ka. Ikaw yung grade? 10 po. Bakit parang mas matanda ikaw? Anong pangalan mo? Judy Ann po. So, dito din ang school nyo. Oh, Judy Ann? Yes. Oo, kamukha mo nga si Judy Ann Santos. Judy Ann. Okay. Hindi, anong grade ka na nga? 8? Opo. Ikaw, sa tingin mo, sino mas bata sa kanila? Mas bata. Di ba? Siguro dahil sa... Day. Syempre si nanay. Siguro sa pananamit mo. Okay, Judy, ano naman ang pangandoy mo pagdako? Police po. Pares kayong pulis. Bakit parehas na pulis? Yeah. Yun lang yung gusto mo? Opo. Okay. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Di Okay ba? lang po. Okay. Judy Ann, bakit ang suot mong ID ay kay ano? Ha? Okay. O kasi yun ang naano ko eh. Okay. Sige. Ito kaya kami nandito ay para sa iyo, no? Siyempre sa family niyo rin, no? Okay. Natatanong ako kay Judy Ann kasi ang ano po niya ba, tawag nito? Napaka-fresh ng mukha at ang bata. Gusto rin niyang maging pulis. No? Okay. Di ba sabi mo last time ay gusto mong maging pulis? Okay, may papasulat lang ako sa'yo. Ako, yun. Okay. Darato na. Ayan. Gusto ko, isulat mo dito yung mga pangarap mo. Okay? Naintindihan mo ako? Okay. May ilalagay ako ditong numero. Ayan. 1, 2, 3. Okay. Ito para sa sarili mo. Dito naman, para sa family. Ha? Okay. Susulat mo dito kahit ano lang. Tagalog. O, marunong ka bang magsulat ng Tagalog? Eko. Bisaya? Pwede. O, sige. Okay. Bisaya antara. O, sige. Pwede. O, isulat mo dyan yung pangarap mo. Pangandoy niya. Pangandoy nimo. Yan. O, pangalawa. Yeah, okay. Maestrar eh. O, sige. Uwi ko na. O, pangatlo. Ito na. Yan. Okay. Tapos, ano naman yung pangarap mo para sa family? Nakikaratang ito. Sige lang, sige. Okay lang yan, Nay. Nay, okay lang po.
isip. Okay na? Okay. O, ito po. Ayan, isinulit niya po dito sa mga gusto niya, yung pangarap niya. Police, teacher, tsaka balay. Okay. Kasi yung pangarap mo, nung sinabi mo sa amin ay, gusto mong maging pulis. Tama? Opo. O bakit yung pangalawa, may sinulat ka ring teacher? Para kung hindi mo matupad yung pulis, pwede kang mag-teacher. Okay. Tapos, balay. No? Gusto mong magkaroon ng magandang bahay. Opo. Tama. Okay. Tapos, yung pangarap naman po niya para sa pamilya niya, makapagsuporta sa aking kapwa at sa family. Ganda nun, di ba? O, ayan po yung sinulat niya. Siyempre, matutupad mo yung mga pangarap mo na to kung mag-aaral kang mabuti. Opo. No? Pero paano ka makakapag-aral lang mabuti? Minsan, hindi natin natutupad yung pangarap dahil kulang tayo sa pinansyal. Okay? Okay. Nakikita mo to? Okay. Buksan mo to. Ito. Ayan. Mula ilalim. Sige pa. Buksan mo pa. Ano nakita mo? Putol pa, di ba? So, ibig sabihin, kulang pa. So, kaya hindi mo matupad yung pangarap mo. Mayroong nakalagay, pero hindi mo nakikita kung ano. Kasi putol pa. Kasi ibig sabihin, wala ka pa doon. Hindi mo pa siya kayang matupad dahil yung mga pangarap mo ay pinaghahandaan mo pa lang at may balakid. So, para mawala yung balakid, buksan mo tong isa. Welcome to BP Teams Scholar. Scholar. Wow! Ano ibig sabihin yan? Yan. Parang good. Ha? Ikaw ay scholar na ng Pugong Biyahero Team. Yay! Congrats! So siya po mga kababayan ay scholar na natin, no? Ibig sabihin, ang Pugong Biyahero sponsor, siya na po yung magbibigay ng allowances mo para matugunan yung pangailangan mo sa pag-aaral. Okay? Dahil nung ikaw ay na-feature namin, napuntahan ka namin, ang kulang talaga sa inyo, lalo yung support ng family kahit nandyan, pero kulang pa rin kasi kulang tayo ng financial. So magmula ngayon, sa loob ng 1 taon, ikaw ay makakatanggap na ng 5,000 pesos allowance. Depende sa mga pangangailangan mo. Okay, at the same time, yun namang mga pangangailangan mo, like for example, yung 5,000, nagkulang, madadagdagan naman. And then, yung 1 year, depende yun sa performance mo. Pero sa tingin ko naman, magaling kang mag-aral. Diba? Favorite subject mo ay math. So, wala namang problema sa ating sponsor kung mag-extend yun hanggang maging college ka. Okay? So, ang sigurado dito, kapag nasa Pugong Biyahero Team ka, makakagraduate ka. Okay? Para matupad mang yung mga pangarap para sa family. Okay? At syempre, bago natin ipagpatuloy yung natin, magti-thank you lang muna tayo. Syempre sa kanyang sponsor, marami pong salamat kay Tita Ria Dacena Manuel. Siya po yung nag-pledge para po maging isa sa mga sponsor mo, no? Ito ay ngayon pa lang. I don't know kung sa mga susunod na araw kung madadagdagan pa ang iyong sponsor. Okay? Ayan. Hindi mo dito na isulat yung iyong isang hiling, di ba? Okay? Ano yung isang hiling mo dyan? Oo. Ano yan? N. Okay. Ito po yung hiling niya talaga.
Yung cellphone. Naku. Ito yung pinakagusto niya. Para daw, para ano? Para saan yung cellphone? Sa eskwelahan. Ayan, para hindi na daw siya manghihiram sa kanyang mga kaibigan o kaklase sa tuwing meron siyang research. Okay? So, kaya lang hindi ko to nabili, no? At wala sa plano ko na bigyan kita ng cellphone. Alam mo kung bakit? Okay. Wala sa plano ko eh. Pero, may regalo ako sa'yo. Yan. So, mayroong drawing dito. Yung drawing, sino yan? Ha? Sino to? Bakit si ate? Ikaw to. Ibig sabihin, napasok ka sa school. No? Tapos, after mong nag-aral, ano to? Graduate. Ayan, graduate ka na. Okay, tapos, meron tayo dito. Ano tawag dito? Ano to? Hindi. Ano to? Hagdanan. Hagdanan. So, ibig sabihin, hagdanan. So, dito yung stepping stone mo, no? Para makapag-graduate ka. And then, matupad mo yung bahay. And then, sasakay ka na ng eroplano. Ibig sabihin, yung pangarap mo tumaas na. Diba? And then, hanggang maging happy family. O, yun yung nakasulat dito. No? Tama naman ako doon sa sinabi ko. Ngayon, buksan mo yan. Ang kwaman. Ano yan? Cellphone. Cellphone! Yawad, abihin pa. O, ganito yung pagbukas. Sige. Ingkay. Excel. Yung siap. Gano'n. Iya, kay. Yehey! Meron na siyang bagong cellphone! Okay. Oh, magcha-charge pala si sir, no? Nagpapa-charge. Anyway, so maraming pong salamat ulit, no? Yung cellphone po ay galing po yan sa PB team, no po? Maraming pong salamat sa inyo. So, syempre pag gumamit ka ng cellphone, mayroon diyang kaakibat na responsibilidad. Okay? Hindi naman kapag binigyan ka ng cellphone, ay gagamitin mo na kung saan. No? So, kaya ka binigyan namin ng cellphone dahil yun yung pangangailangan mo sa pag-aaral mo. Okay? So, hindi ka pwedeng magbabad sa cellphone, na lagi ka na lang dun sa may wifi, napabayaan mo na yung pag-aaral. No? O, tapos hindi pwedeng naabuso yung paggamit ng social media. So, dahil bata ka pa, kailangan may responsibilidad ka bilang isang kabataan. So, maging magandang ehemplo, ha? Opo. Okay, huwag magpo-post ng mga kung ano-ano. Dahil ang nakakabasa nun, minsan, hindi rin sila natutuwa. Oh. Maganda yung Bible verse. Yeah. Oh, maganda yung pinopost mo regarding sa pag-aaral, mga Bible verse, mga ganon. Ha? Okay? Tapos, iingatan mo yung cellphone. Kasi, syempre, yan yung gamit mo sa pag-aaral, katuwang. So, pag nasira yan, wala na. Diba? Minsan kasi, parang nalilimutan natin bigla. Diba? Kasi meron tayo ngayon ito eh. Then, later on, ay, sira na pala. So, ngayon, wala nang kasunod. Diba? Opo. O, gusto ko sana tumagal yan ng mga ilang taon bago natin palitan kung talagang sira na. Pero syempre, pag may cellphone ka na, huwag mo ipagdadamot sa kapatid mo, kay ate. Diba? Dahil nag-aaral din siya. No? So, siya yung parehas kayo na makikinabang. Diba? O, wag lang, sa pamamagitan ng cellphone, wag makikipag-chat sa iba. Wag magbo-boyfriend. Okay? O, bakit sinabi kong wag magbo-boyfriend? Ha? Kasi pag nag-boyfriend tayo, yung focus natin sa pag-aaral, doon na mapupunta sa kanya. No? Oh, okay? So ngayon, dahil scholar ka na, kukunin ko yung buong pangalan mo, tsaka yung family. May papipirmahan ako sa'yo sa pagbalik na lang namin dito.
Or pwede naman dito na lang sa cellphone. Gagawin natin mamaya. And then, mayroon tayong mga rules and regulation doon. Okay? Ito explain ko lang sa'yo. Yun ay nakakontract ng 1 year. So, 1 year lang yung binibigay ng sponsor. Pero, inire-renew naman yon. Sabihin, after 1 year, renew ulit tayo. Diba? August 2026, renew tayo. Okay? Tapos, pwedeng madagdagan ulit yung allowances mo doon. Tapos, meron tayong mga bawal. Okay? Unang-una, ang bawal doon ay yung pagbo-boyfriend. Ha? Opo. Pag nag-boyfriend, automatic tanggal. Yun yung mabigat. Ha? Yun kaya yung unang sinabi ko sa iyo, yung pagbo-boyfriend, bawal. Okay, pangalawang bawal. Bawal kapag hindi nagsasubmit ng grades. Okay? Huwag kang mahiya kung ito lang yung nakayanan mong grado. Kasi si sponsor, hindi naman siya nag-oobliga kung mataas yung makukuha mo o mayroon kang line of 7. Basta nakikita niya na nag-aaral. Huwag lang yung talagang hindi ka na halos nag-aaral. Diba? Ayaw namin na makikita na isasubmit mo yung card. Like for example, ngayong first grading, nag-submit ka. Pero, okay lang sa una. Like for example, may line of 7 ka. The next second grading naman, or the next grading period, biglang lahat naging line of 7. Ibig sabihin, meron kang hindi ginagawa. Diba? Pangatlo, kailangan nag-improve na siya. Okay? Tapos, basta pag hiningi namin, halimbawa, kung kailan ang submission ng grade sa amin after ng grading period nyo, minsan bibilang pa ng, I don't know, kung 2 weeks, 3 weeks. Pag nalaman namin na mayroon ng grade, pipicturan mo, isi-send mo sa amin. Bawal ma-delay, ha? Kasi yung ating sponsor, hindi naman dinidelay yung allowances. So, karapatan din namin, tsaka na sponsor, makita yung grades, ha? Okay? Tapos yung isa pang bawal magsinungaling. Ha? Pag tinatanong ka namin, kamusta yung pag-aaral mo? Ay, okay lang po, sir. Lagi akong pumapasok. Pero yung pala, hindi ka na pumapasok. Lago tayo. Ha? Magagalit si sir. Diba? Kaya kailangan, yung obligasyon mo bilang scholar, nagagawa mo. Okay? Tapos, dapat yung cellphone, lagi ka nag-update sa akin. Pag may Facebook ka na, alamin ko na yung messenger, magre-report ka sa akin lagi. Kasi marami kayong scholar. Ha? Hindi lang ikaw. So, yung means of communication natin, kahit hindi kita puntahan, mayroong messenger, dun ko na kukuha, nag-gather lahat ng information. Okay. Pag nakita ko, ano nga ang top mo ngayon? Top 9. Top 9. Okay. Dahil magkakaroon ka na ng baon, magkakaroon ka na ng tawag nito, magkakaroon ka na ng pagbili ng project, lahat ng mga kailangan mo, mayroon ka na rin. Kaya mo ba na itaas? Kaya? Pag nagawa mo yan, gusto mo makapuntang Maynila? Ha? Gusto mo? Opo. Okay. Okay. Pag gusto mong makapunta, galingan mo, ha? Opo. Kailangan makapasok ka dun sa top 5. Challenge ko lang naman yun para magkaroon ka ng motivation. Okay? Pero kung hindi naman okay lang. Kaya naman sabi ko sa kung gusto mong makapunta ng Maynila, pwede. As a reward. No? Okay? Makikita mo doon yung iba pa naming mga scholar na mga katutubo rin na kinuha ko dito, dinala namin doon. Doon na sila nag-aaral. No? Malay mo naman, maganda yung maging performance mo, makapunta ka ng Maynila. Gusto mong pumunta doon? Opo. Galingan mo, ha? Opo. Okay. Okay. So, yan. Congratulations again. Hindi na problema ang iyong baon, ha? Opo. So, siya po ay PB Team Scholar na. Mayroon na rin po siyang cellphone na kanyang magagamit. Magte-thank you lang po ulit ako kay Ma'am Rhea Dasena Manuel. Marami pong salamat. At syempre, mayroon din pong nagpapabigay. Ito po ay, hindi po ito galing na sa amin. No? Galing po ito kay Tita Ems of New Zealand. Nagpadala po siya ng 5,000 pesos. So, ibibigay ko po ito sa iyo. Ha? Okay? Kasi, Tita Ems ng New Zealand, marami pong salamat.
1, 2, 3, 4, Tak, sir. 5,000. Thank you po. Thank you po, Ma'am Ria, sa pag-sponsor niyo sa akin. Kailangan ko, kakayanin kong yung ibigay niyo sa aking pera. Kailangan makuha ko yung pangarap ko sa buhay. Yung tulong niyo sa akin, hindi ko yan sasayangin. Maraming salamat po, Ma'am Ria. Salamat sa pag-sponsor sa akong anak si Ma'am Rhea. Salamat. Nakoy ko. Okay, so salamat. Dako kay salamat, Ma'am Ria, nga imumigilan taw ang kinaubsan in taon. Dako kay kog pasalamat sa Ginoo hilabi na kini imong gisugo sa Ginoo nga pagita ang tao nga angay tabangan. Dako kay kog pasalamat kay kining akong anak nga na-sponsor na tungod sa imong mga plano nga maayo. Balikon ko maayong udto o dako kaayong salamat sa imong pag-sponsor, Ma'am Ria. Okay ko. Judy Ann, ano yung masasabi mo kasi yung kapatid mo nabigyan ng scholarship? Magpasalamat po dako kay para makalapos siya sa pag-eskwela. Tungod kay tigwang na akong mga nilikanan. Mundang naon ta akong eskwela para lang makalampos akong manghod. Salamat siya na nag-sponsor sa akong manghod na makalampos siya sa pag-eskwela. So, Divine, ano yung pakiramdam mo ngayon na ikaw ay scholar na? Masaya. Ano yung gusto mong sabihin mo ngayon kay ate at sa mga kapatid, ay sa iyong nanay at tatay? Salamat sa pagsuportan niyo sa akin. Na kahit mahirapan tayo, mag-aral pa rin ako hanggang sa kakayanin kong makuha ko yung pangarap ko sa buhay. Okay. Halika nga, Divine. Kasi, basta ako, ang hiling ko lang sa'yo, sundin mo lahat ng payo namin, ha? Tsaka ng teacher. Okay? Huwag kang makikinig sa sabi ng ibang tao na hindi nakakatulong at hindi makakabuti para sa'yo. Pagka sa amin ka nakinig, mapapabuti ka. Okay? Ngayong may time ka para, bigyan kita ng time para mapanood yung iba namin mga scholar. Kung paano namin sila kinuha hanggang sa maging okay sila ngayon. Gusto ko panoorin mo yon, ha? Opo. Tapos pabalikan kita para makwento mo sa akin. Okay? Para at least magkaroon ka ng idea at mamotivate ka rin sa pag-aaral mo. Okay? Sige, salamat. Okay. Halika nga. Halika. Si Judy Ann. Okay. Oh, ngayon ko lang siya na-meet dahil nung unang punta po namin wala siya. Bakit naiyak ikaw? Nalipay lang ko. Masaya ikaw? Opo. Masaya ka para sa kapatid mo? Opo. Sabi mo ay gusto mong maging pulis, no? Okay. Ano naman yung pangarap mo para kay nanay at tatay? Gusto ko ay pagtanda nila, kami naman po ang mag-alaga sa kanila. Dapat naming suklian ang pagmamahal nila sa amin. Okay. Mahal mo ba yung parents mo? Opo. Okay. Ano yung maipapangako mo sa kanila? Ipapangako ko sa kanila ay susundin ko lahat ng utos nila at hindi ako magpapasaway. Okay. Tapos, syempre, huwag kang mag-aasawa agad, no? Opo. Okay? Sige, ganito. Sana, no, matupad mo yung pangarap mo. Pero malay mo rin, isa ka rin sa makuha naming scholar. Ha? Okay?
babalikan po natin siya mga kababayan. No? Salamat, Judian, mag-eskwela og tarong ha. Okay? Kahit ikaw mas mukhang ate siya sa'yo. Joke lang po yan. Natatawa ko lang. Sige, maupo ka dyan. Okay? Naman hindi sila maghiraman sa cellphone. Sige, sasagutin ko na yung cellphone. Ha? Okay, pagbalik namin, bibilang ko siya ng bagong cellphone. And hopefully, may mag-pick din sa kanya para maging scholar. No? Maganda kasi yung nakikita natin na yung dalawang magkapatid ay nag-aaral mabuti. Ikaw ba may honor? May top ka ba sa school? Grade 5 na siya. Top 5 ko sa grade 9. Karon, ay sa bagay grade 9 ka pa lang nung last year. Ngayon grade 10 ka na. Po top 5 siya. Natin to. Kailang di kami nagtagumpay kasi yung daan. And medyo liblib pa that time. So, nakakatakot. Hindi makaakit yung sasakyan namin. So siguro, yung time na tayo binigay ng Diyos para matulungan natin itong mga bata. Sige. Salamat po. Congratulations again, Divine. Ha? And, Judian, wag mawawala ng pag-asa. Yung utang kong cellphone, pagbalik ko. Salamat po mga kabayan. God bless everyone. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.